Kung ang boyfriend mo, noong may malubha kang trangkaso at may buwanang dalaw, ay hindi lang nagpabeya at hindi nagtanong, kundi pinilit ka pang pumunta sa inuman, para lang gawin kang tuntungan sa pag-angat ng kanyang karera. Magtitiis ka ba sa galit? O pagsisisihin mo siya habang buhay? Sa sandaling ito, ang babaeng ito, ay sapilitang dinala ng kanyang boyfriend na si Song Jao, na ang tanging hangad ay umangat sa isang business cocktail party. Napakalinaw ng layunin ni Song Jao. Iyon ay ang gamitin si Jang Ji, para pasiglahin ng makapangyarihang tao na may gusto sa kanya. Nagsisimula ang kwento. Ang babaeng ito ay nagngangalang Jang Ji. Sa sandaling ito, mapatla ang kanyang mukha habang kasama ang kaibigan sa loob ng kotse. Tumawag ang kanyang boyfriend. Pinapapunta siya sa isang cocktail party mamayang gabi. Gusto sanang tumanggi ni Jang Ji, dahil sa kanyang buwanang dalaw. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ngunit para pasunurin si Jang Ji, ginamitan niya ito ng pananalitang mapang-api at kinutya ang pagiging ordinaryo nito. Dapat daw itong mag-ambag para sa kinabukasan nilang dalawa. Pagod na ang isip at katawan ni Jang Ji, kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Sa party, nagiinuman at nagkakasiyahan ng mga tao. Ang ambisyosong si Song Jao ay isinasama si Jang Ji para makipag-toast kung saan-saan. Sa di kalayuan, isang tingin ang tumama kay Jang Ji. Natigilan ng lalaking ito. Lumabas na siya pala ang bida sa araw na ito. Ang kaka-rating lang na si Zai Chi. Habang nakatingin kay Jang Ji, nalunod si Zai Chi sa kanyang mga alaala. 5 taon na ang nakalipas. Si Jang Ji ay isang babaeng gustong-gustong sumayaw. Sa tuwing maghihintay si Zai Chi sa labas para sa kanya, ay hahabulin siya ni Jang Ji. At matamis na tatawaging Zai Chige. Sa sandaling ito, hindi maganda ang pakiramdam ni Jang Ji. Gusto niyang pumunta sa banyo. Ngunit abala ang kanyang boyfriend sa pakikisalamuha. Sa di inaasahang pagkakataon, napapasok si Jang Ji sa pribadong lounge ni Zai Chi. Muling pagkikita matapos ang matagal na panahon. Ngunit ang kapaligiran ay awkward at mahiwaga. Alam ni Zai Chi na hindi maganda ang pakiramdam ni Jang Ji. Itinuro niya kung nasaan ang banyo. Habang siya naman ay nakatayo sa harap ng bintana, muling bumuhos ang mga alaala. 10 taon na ang nakalipas noong unang pagkikita ng dalawa. Sinabi ng lola kay Jang Ji, na mayroon silang kasunduan sa kasal. At nagustuhan din ni Zai Chi ang masiglang babaeng ito. Sa sandaling ito lumabas na si Jang Ji. Maraming taon na hindi nagkita. Binitiwan ni Zai Chi ang katagang matagal na tayong hindi nagkita. Aking dating fiancé. Binunyag niya ang relasyong kinalimutan na ng dalawa. Para mabawasan ang awkward na kapaligiran. Tinanong siya ni Jang Ji kung kailan siya bumalik sa bansa. Ngunit ang sagot ni Zai Chi ay muling nagpatahimik sa kanya. Ang ika-21 ay mismong kaarawan niya. Tinanong niya ito kung nagpapatuloy pa rin ba siya. Sa pangarap niyang pagsasayaw na itinuring niyang buhay noon. Humiling na lang ng may pait si Jang Ji. Pinagod na ng realidad ang kanyang sigla. Sa sandaling ito, dumating ang pinuno ng pamilya He. Sinira ang awkward na kapaligiran nilang dalawa. Ngunit noong malinaw niyang nakita ang mukha ni Jang Ji, natigilan siya. At sinamantala ni Jang Ji ang pagkakataon para umalis. Agad niyang nakiusap kay Zai Chi na tulungan siyang makakuha ng buhok ni Jang Ji. Dahil si Jang Ji at ang kanyang asawa ay magkahawig na magkahawig. At tila may naisip din si Zai Chi. Sa sandaling ito, ang kanyang boyfriend na si Song Jao ay nakikipag-usap sa isa pang kaibigan. Lumabas na mayroon palang white moonlight sa puso ni Song Jao, si Jang Luo. Ang dahilan kung bakit siya nakisama sa masoneryang si Jang Ji, ay dahil lamang umalis ng bansa si Jang Luo. Bumalik sa cocktail party si Jang Ji at gustong umalis ng maaga. Ngunit si Song Jao ay abala lamang sa pakikisalamuha. Sa sandaling ito, nagpadala ang waiter ng kumot at isang baso ng mainit na brown sugar ginger tea. At ang sulat sa kumot ay may pamilyar na sulat kamay. Ang tahimik na pag-aalaga na ito ay malayo sa lamig at pagkamakasarili ng kanyang boyfriend. Sa daan pa uwi matapos ang inuman, galit na galit si Song Jao. Dahil tinanggihan ni Zai Chi ang hiling ni Song Jao na makipag-ugnayan. Sa sandaling ito, biglang tinanong ni Song Jao kung magkakilala ba sila. Kung maaari ba silang ipakilala. Ngunit sinabi lang ni Jang Ji na hindi sila malapit. Sa sandaling ito, biglang umilo ang cellphone ni Song Jao. Isang mensahe mula kay Jang Luo. Ang nagpabago agad ng kanyang mukha. Pagkatapos mag-isip, nag-imbento si Song Jao na may kailangang gawin sa kumpanya. At iniwan ang may sakit na si Jang Ji sa tabi ng daan sa gitna ng matinding lamig. Para magmadaling makita ang kanyang white moonlight na si Jang Luo. Mag-isang nakatayo si Jang Ji sa kalye. Nanginginig ang buong katawan sa lamig. At sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-daang bumaba ang bintana ng kotse. Iyon ay walang iba kundi ang kanyang dating fiancé na si Zai Chige.